Guys, again, OMG yung pimples. Dito pa talaga sa dulo ng kilay. Of course, mawawala din yan. So, pag-usapan natin about kid energy or adult in kid energy or adult na nag-aaktong bata. So, pero isisingit ko to muna. Naalala niyo yung content ko na punta kami ng kasal tapos nag-bar hopping kami at may nabanggit akong may naglibre. Well, for experience, sabi ng kapatid ko is kailangan mo ring i-entertain ang mga yun. Lalong-lalo at mga lalaki yung naglibre na yun. Sabi ko nga, buti na lang social din yung damit ko doon. Ay, OMG. Gora pa naman ako ng gora kasi batang energy ko, napapansin ko. Pero meron pa rin namang discernment and intuition and resistment. So, yung bata is go lang ng go. Hindi niya na nakikita or yung kapahamakan na darating sa kanya. Katulad ng sexual assault, which is hawak doon, hawak dito, yung bawal na hawakan sa party ng katawan ng babae kasi inuman yon. And yung mga yun is, kahit sabihin mong simple, is may mga asawa na yung mga kasama namin na dahil sa kanila is may naglibre. Dalawang klaseng table and mga lalaki ang naglibre nun. And pasalamat ko is meron na, kahit may sarili silang problema sa kanilang mga asawa, is marunong pa rin silang tignan kung anong status nila as may asawa. So, ang ginawa lang nila is in-entertain as thank you, hindi as in nakiupo. Pero kinausap as pasasalamat dun sa libre na binigay. Kasi if you have to entertain that personals, kailangan mo makiupo sa kanila, di ba? Yun ang culture. So, I don't know what's with those guys na naglibre. Pero pasasalamat pa rin natin sa kanila. So, ingat-ingat sa may libre dyan, kahit lalong-lalo sa ganun na part. Lalo, kahit kaibigan mo yan, may kapalit yan. Lalong-lalo sa part na yon. Nagbibigay ako ng statement of advice and awareness na rin and enlightenment na mga possible na mangyari. So, kasalanan mo kung ikaw din mismo ang nag-allow nun. So, hindi natin kasalanan kung hindi rin nakuha ng mga naglibre yung gusto nilang mangyari. Or baka gusto lang nila, huwag tayo mag-judge. Kasi ang sinasabi ko din is possibility. Kasi mahirap naman na maglibre ngayon, di ba? Maglibre nga ng kaibigan, kailangan mo pang i-budget at i-schedule kung meron kang time, lalong-lalo kung budget. So, ito yung tinutukoy kong at ingat-ingat sa mga babae na friends na mag-iimbita sa'yo, lalo-lalo kung sasabihin niyang maraming boys na isa yan sa mga Jezebel energy or toxic na pwedeng sabihin yung lalaki na to may gusto sa'yo, kaya dinaan niya sa kaibigan mo, at yung kaibigan mo naman, ganito, ganyan. Na baka may pinag-usapan, magiging blackmail na yan. Yan ang kapapahamakan mo ng sexual assault, at tinatawag nila. Yan mostly ang nangyayari, di ba, sa mga napapanood natin sa news. Ano pa yung ginagawa nilang movie na totoong nangyayari? Jessica Soba yun? Hindi. Ano naman siya yung mga kaso-kaso na yun ng rape case or murder. Nakalimutan ko na yung mga ano na yun na para siyang news sa TV shows. Nakalimutan ko na yung mga ganun na Soko, ganun. Yung iba nakalimutan ko na. Sa mga ganung scenario at TV program. So, ano nga ba yung mga bata na ugali na ginagawa ng mga matatanda na hindi maganda? Okay lang naman yung magpa-cute, yung kasi positivity naman yun. Yung gusto mo lang mag-enjoy. Pero yung insecurities, envy, jealousy, bakit? Ugali ng mga bata yan yung nagbibigay ng chaos and sabotage sa buhay ng isang tao. Kasi sila ang madaling ma-provoke sa mga part na yun. I-try mong bumili ng isang candy. Tapos sabihin sa bata na, ito, may candy ako, o ikaw wala, be. Sabihin mong ganun. Iiyak yan. Magtatantrum. Hindi naman yun yung ginagawa ng tao. Kaya napuprovoke ka.
na madaling ma-insecure. Parang yung spirit mismo, kinukumpare niya yung part na yun through totoong buhay, through adulthood. Yung nagagalit ka kasi parang mas nai-experience ng taong to yung freedom, yung talagang freedom, yung talagang enjoyment. Tapos dahil dun, na-insecure ka na nag-lead ng envy and jealousy na hindi mo man lang naranasan yung ganun. Walang kasalanan yung taong yun para maramdaman mo yung insecurities, envy and jealousy sa taong yun. Yung pakiramdam mo is projection ng yung pains and traumas na hindi mo naranasan. Kaya ikaw ang mismong ang mag-aalis nung feeling na yun para makawala ka. Wala ni numan at wala ni numang nagpaparamdam nun, kundi ikaw mismo na may aapakan sa feeling na yun, sa pains and traumas. Accept lang yan na dumating yun. Kasi ni numan, walang taong makakaramdam ng jealousy. Sabi nga din si Jesus Christ, I'm a jealous God. Kasi naging tao siya. Ako din naman, pero kino-convert ko yun ng mas mature. Immaturity pa, kasi yung ano na yun, yung nararamdaman mo, yung envy, jealousies, insecurities. Tapos gumagawa ka ng against sa taong yun para masira yung mood at buhay ng taong yun. Through experience, merong yung mga kunwari pero yun pala ginagawan ka ng sabotage. Parang formal, parang normal. Pero pag itig mo at tignan mo mabuti, lalong-lalo kung yung mga taong yun is adult na, mas adult pa sa'yo. Yung kunwari mag-a-advise sila, pero may intention. Hindi talaga advice, kundi gusto lang sirain yung mood, yung feelings, para mapalabas yung hindi magandang reaction. Yan ang mag-iingat kayo. Kasi yun yung gusto nilang makita. Yung reaction, yung makita sa face expression na natamaan kayo sa mga... Kasi pag mag-a-advise naman ang isang tao at maririnig mo yung advice nila, alam mo naman yung ginawa mo, di ba? Alam mo ang tama at mali. Unless natatamaan ka sa advice, tama man o mali yun, merong mali din sa'yo. Meron kang pains and traumas na kailangang gamutin sa sarili mo or heal. Kasi bakit ang dali mong matamaan? Through emotions. And hindi mo rin kayang pakinggan, maki-argue para sa sarili mo, ipagtanggol. Meron nang konti lang sharing dapat. Openness of sharing ng both family or friends. Hindi kaya, iiwasan agad. Kunting tanong lang, iiwasan agad. May mali na po yan. Pwedeng maramdaman natin is, ano ba tong taong to? Tanong ng tanong, napaka-controlling. Or sabihin mo, ano bang tong taong to? Wala akong panahon sa pinagsasabi nito at mga tinatanong niya. Ba't nakikialam siya sa buhay ng may buhay? Meron ng mali. Baka, na-judge mo na agad eh. Baka yung taong yun, gusto lang makipag-conversation in sa'yo para makikonnect. As through conversation, or person to person, or friends to friends. Kumustahin lang. Wala siyang meaning. Kundi, conversation lang, openness. Maraming taong ganyan. Iiwas agad, aalis agad sa harapan mo na magbibigay ng dahilan. Natitrigger agad, kunting conversation lang, kunting tanong lang. Iiwas-iwas lagi. Hindi yun maganda. Iiwasan ka din ng blessings of growth na tinatawag nila. Gusto mong laging umiwas, gusto mong laging parang kid energy din yun. Yung naglalaro ka lang. Ibig sabihin, hindi ka handa sa buhay. So, pag ikaw yung ganung tao, you don't deserve the professional jobs that you have right now kung andun ka. Or, mag-a-apply pa lang, or i-graduate na tinatawag nila. Yung teachers, engineers, etc. Yung mga malalaking trabaho. Kahit nga simpleng trabaho lang. Kung yung mga ganung bagay is hindi mo kayang harapin, pakinggan. So, jealousy and envy. Mostly umiiral tayo doon. Kasi dahil feeling natin nang iinggit yung taong yon. Pag-aralin mong mabuti yung sarili mo kung talaga bang nang iinggit yung taong yon na nakikita mo or feeling mo lang yun. May pains and traumas na kailangan na naman, oo. I-accept sa sarili yan, aminin. Mag-reflect. At kung kailangan aminin sa Diyos,
gawin yan. Kasi walang mangyayari. Babalik at babalik ka sa feeling na yon, hindi lang sa taong nakita mo, kundi iba-ibang tao pa yun. Kaya madaming galit din sa umaangat ang buhay. And galit sa buhay nila at pakiramdam nila na hindi maganda. Kaya ang gagawin as iniinsulto yung sitwasyon or yung taong yun. Tapos biglang may dumating na naman na test sa kanila na ibang mukha, ibang identity, ibang tao na nagparamdam na naman sa kanila ng ganun. So naintindihan nyo kaya itong sinasabi ko? Paulit-ulit na mangyayari. Nakakatakot yan kung may pamilya na kayo. Mapapasa nyo yan sa mga anak nyo kung paano kayo mag-conversation, makipagkwentuhan, tapos andun pa na naririnig, na kikinig yung mga anak. Or sa jobs or friendship, kung ganun kayo na pare-parehas. Same birds flock together. Na hindi nyo nakikita kung bakit ganun yung sitwasyon ng buhay nyo at pakiramdam nyo. Kasi, kaya ako, better, pasalamat ako at nag-grow ako at nawala yung validation na yun. Na kailangan may ganito, ganyan. So, kaya ko na mag-isa ngayon. It's better. Kasi konting conversation na may naprovoke ka sa kausap mo. Tapos may maririnig ka. Kakausapin nila yung sarili nila, tapos may maririnig ka. May mali kung ginawa mo yan sa kapwa mo na kahit kausap mo ang sarili mo. Yung kunwari, yung mga ganitong senaryo na sino ba tang taong to? Akala niya sabihin mong mostly kasi yun yung sinasabi. Ano pa yung mga parinig na pa? Andyan na naman yung ano na yan, pakitang tao. Or akala mo naman kung sino, or ano pa yun. Akala mo naman nagkirap ang buhay. Ano pa yun? May mga mali talaga, yung mga mostly kinakausap ang sarili. Tapos negativity. Tapos ang sinasabi pa nilang negative is yung kausapin mo yung sarili mo na nagre-reflect ka. Weird. At least yung taong yung nagre-reflect, sarili niya mismo yung kinokorek niya. Kaya kahit sa friendship, relationship, nag-iingat na ako ngayon. Ayaw kong magkaroon ng partner na may ganun, kasi nagiging babae na rin sila. Hindi na kasi respect yon. Dapat, healed na siya sa pains and traumas niya kahit hindi perfect. Alam niya ang sarili niya, kahit sa friendship. Kahit sa family actually. Kaya pasalamat akong nangyari din to, kasi dahil sa part na yun, may kanya-kanya tayong healing. Kahit sabihin mong alam kong nag-heal din yung kasama ko sa bahay, may maririnig ka pa din. Ang hilig-hilig ng mga taong yun. Pero ikaw na hindi naman marunong mag-ganon, yung pagparinig. Ay, sasabihin ko at paulit-ulit na sasabihin ko, hindi talaga ako ganon. Yung kinakausap yung sarili, pero parinig naman sa'yo. Napaka-weird na ugali. Toxic. Na magpapalabas din ng insecurities mo at yun ang dahilan ng inis mo sa isang tao. At mag-aaway pa. Pasalamat ko din, lalong lumakas yung control sa sarili. Patient. Na, hayaan mo yun. Nung nalaman natin yung projection na yan, projection naman ng nila yun, feelings nila, sa sarili nila. Parang dinadamay ka lang. Nung nalaman natin yun, yun, ang isang nakakapag-move on. Pati yung envy jealousy na yan, projection naman ng sarili nila yun. Na gusto lang nilang ipamukha sa'yo na wala ka namang ginagawa sa kanila. So gusto nyo maging immature or kid energy lagi, lalo kung matanda na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Nakakahiya. Lalo kung may pamilya pa. Kaya nga pag magkaroon ka ng pamilya, dapat handa ka, emotional, mental, spiritual. Kasi wala nang magiging me. Kung ganun kang tao, ibig sabihin, hindi totally na-accept ng sarili mo na. We, sa paggagawa ng family. Meron ka pa ring me na dapat i-heal. May pains and traumas. Kaya nararamdaman mo yung mga yan. Sa pag-aasawa, wala nang me.
lalong-lalo kung may mga anak na kayo. At sa pagkagawa ng desisyon, dapat hindi lang pamilya ang naka-involve noon. Tignan mo din ang paligid mo kung wala kang inaapakan, mostly meron. Yung i-consider mo yung kahit advice nga kailangan mong i-consider kung may maapakan sa advice na yon. Okay lang naman na masaktan, lagi namang may nasasaktan sa advice as long as tama or perfect, even not perfect. Perfect na hindi perfect. Kasi yung ego nga, tinatawag nilang ego. Depende sa tao kung paano niya i-accept. Kung in-accept niya, ego death na tinatawag nila yun. Yun ang tinatawag nilang ego death. Selfish ego death. Yung binaba mo yung pride mo. In-accept mo yung message, tama yun, kahit nasaktan ka. Pero, pag nasaktan ka, lalong na lumaki yung ego mo, yung selfish ego, na paano naman ako, paano naman ito, paano naman yan, lalo-lalo ko nga, sabi ko kung may pamilya ka. Kasi wala na nga me, kaya kailangan handa ka mental, physical, emotional, spiritual, psychological. Gusto mong maglakad-lakad? Sige. O sabi ng lakad ko, na si Blackie the girl, sa o nga sa o, salita ng salita. Ano niya? O naging sweet na siya nung naging mother. Ito yung sinasabi kong, mas sungit na girl black cat, pero yung black cat na boy, ewan ko kung saan napunta yun. Napakaano kasi nun. Ang daling kunin, kaya ilang weeks nang nawawala. Hindi ko lang napansin isang gabi. Wala na. O diba, napakaklingin na niya. Nung naging mother na siya. So, ayan. Yang ugali ng bata na mayroon sa matanda. Nakakahiya. Na akala natin matured tayo. Yung pala immature na bata pa tayo. Alam nyo, kung yung experience yung hindi maganda, iproproject nyo sa ibang tao, may malaking consequences yan. Lalong magiging malala. Pero experience again? Mostly ng tao ginagawa yan. Kahit sabi ko nga parinig, may consequences pa rin yun. Sabi nga, times 10 folds. Basta yung magpapalabas ng wala kayong ginagawa sa tao, pero magpapalabas ng insecurities nyo naman na wala ka namang ginagawa sa kanila, bakit ginagawa nila yun sa'yo? May consequences yun. Hindi nyo kasalanan. Projection lang ng bad feeling nila yun na gusto nilang iparamdam. Lagi nyo rin narinig to, di ba? English man or Tagalog or sariling language, na kung naranasan mo ang hindi maganda sa ibang tao, depende kung paparanas mo din sa ibang tao yun. Yun ang hindi maganda. Instead, kunin mo dapat sana na learn the lesson from that part, then grow, na huwag mong gawin, but be wise, na iwasan yun at di gawin sa ibang tao para maging matured. Pero yung iba, they grab it and gawin mo din sa iba kung anong nararanasan or anong hirap na nararanasan sa ibang tao. Okay lang kung kumausap ka ng ibang tao, yung mga willing. Dapat yung willing, huwag yung ingat-ingat din kayo sa mga taong kakausapin nyo, tapos sinabi nyo yung nag-share kayo ng hirap na nararanasan nyo, tapos yung taong to share sa iba. Hindi tunay na yun. Hindi tunay na mature na tao. Kasi dapat sa inyo lang yun yung usapan na yun. Mostly ginagawa ng tao yan. Lalo-lalo yung mga matatanda. Mas bata pa sila. Ganun din ugali ng bata eh. Na mama, papa, or friend. Sabi ngayon ito, ganito, ganyan. Diba? Ang bilis nilang sabihin. I-confess. Kaya sa bata mo malalaman ang totoo at hindi totoo. Kaya ganun siguro na kailangang maging bata rin tayo through energy para masasabi natin yung masasabi natin. Wala silang conscience or discernment na dapat hindi ikwento to or pwedeng ikwento to at hindi ikwento to yung mga bata. Guilt, sabihin mo. Discernment para sabihin tama ito or mali. Pero matatanda ang ganun, OMG.
Kahit sa advice, kukunwari-kunwari advice sila, pero yun pala is, pinuproject lang nila yung hindi magandang pakiramdam nila. Yung tulad kung isa kang awakened or enlightened na tao, nakikita mo na, ano ba tong taong to? Iba naman ang pinagsasabi. Pinuproject lang yung hindi magandang pakiramdam niya. Ayun. Kaya masabi mong, hay, nababaliw na talaga ang mga tao. Iba naman din yung yung nagsasabing tao na, nababaliw ka na nagsasabi ng katotohanan. Gusto lang nilang sabihin ganun. Kasi ayaw nilang maniwala. Dalawang klase lang yan. Yung magsasabing nababaliw na ang tao. Yung binanggit ko na yun. Yung sa tama or mali na banda. So, lahat ng nangyayari is between the witnesses of bad and good. Yung sinasabi nilang two witnesses ay hindi tao, kundi, which is the evil and good. Yun ang two witnesses natin. Or hindi man nature or plant yan, or bagay, ang witnesses na yan. Tao, hayop, ganun. Lahat is between good or bad. So, I hope naintindihan yung binanggit ko, yung tinok ko, pinag-usapan natin, kunento ko, tinapik ko. Yan. Yung kid energy na yan. Tapos, ang tanda-tanda mo na. Sabihin mong mas understandable pa yung mga bata, di ba? Tapos, teenagers. Kasi nagde-develop ng mga yun. Pero napapansin ko, kahit mga teenagers ngayon, ang aga-aga nilang, depende kung anong nakikita nila sa community, and family toxic culture. Na kung nakikita nilang ginagawa ng lahat, pasa-pasa lang yan pag community. Lalong-lalo kung sa self-interest, kung paano sila, self-interest, kung paano sila maghanap ng kanilang partner. Kung yun ang nakikita nila sa community, yun yung mga pinapakita ng mga adult, ay, nakakahiya. Through experience again, ang aga-aga po nila, para maano yun. Tapos yung mga adult pa, sila pa ang hindi nahihiya. Marami akong narinig na ginagawa ng adult na kwento about paano sila maghanap ng partners nila at gumawa ng third party. Tapos makikita mo sa mga kabataan. Community toxic culture na pinapasa-pasa ng mga matatanda. Kung ginagawa man nung mga ancestors yun, inaalaw naman nung mga adult ngayon. Instead, i-advise nila na, mga anak, bata pa kayo, teenagers pa kayo, ito ang dapat na gawin ng paghahanap ng isang relationship. At hindi basta-basta ibibigay pag babae ka, hindi basta-basta ibibigay yang gold mo, yung tinatawag na gold, yang tungkol sa lust or sexual. Pag lalaki, huwag kang basta-basta magbubuntis. Wala na yung ganung mag-a-advise. Bahala na lang, parang ganun na lang. Nakatuon lahat sa materialistic world. Wala na sa spiritual. For sure, kaya ganito na mas importante sa akin yung pera na lang kasi ganun din yung projection ng mundo. Mostly. Kukunti na lang yung kinoconsider pati spiritual. Na, oo nga naman, mas maganda pang atupagin yung materialistic world. Pero, kinoconsider pa rin naman yung sa tamang daan mo makukuha yung materialistic world. Na mas magandang i-enjoy mo na lang single, ganito, ganyan. Basta, na-consider mo na wala kang inapakan, wala kang ganito, ganyan. Kaya, hindi ako masyadong, kahit ganito nang sa public ako, hindi ako masyadong nakikipagkwentuhan. And yung observation na yan, hindi naman lagi. Kung kailangan lang. And yun ata mostly na kinakatakutan ng community na to, bahala sila sa buhay nila. Hindi naman lagi. And for sure, yung mga taong dumating na yun na pinagkunan ng observation is the no spirituality. The volunteered itself. Kasi meron yung part na makikita mong, oh, the volunteered to do it. Walang hindi nag-consent. Kahit, unconsciously, hindi nila alam physically. Pero yung spirit nila. Spirit knows. Sabi ka nga yung kanta na parang nagpa-practice lang naman ako kasi ni-enjoy ko. Wow, ngayon lang ako nagkaroon ng confidence and courage. Yung content ko na kumanta. And parang may naaakit na mamaya-maya is may dumarating na sitwasyon at ganito ganyan. Malalalaki man o babae. Spirit knows. Meron pang nagbanggit na kumanta ka and pag i-realize mo yun, bakit niya kaya tatanungin ko kumanta ako, dapat wala siyang pakialam. Spirit knows. Kaya kung ikaw na ganun mag-connect,
through discernment, telepathy, ano pa, intuition. Lalo na kung binibuild mo na yung sarili mo, nag-mirror ka, nag-shadow work ka, nag-heal ka ng pains and traumas, nagkakat ka ng generational curse, yung pagiging karmic. Kasi lahat tayo, walang ninuman dito sa mundo, kahit sabihin mo, sa loob ng pamilya is kumpleto sila, para masaya sila, karmic pa rin, kasi may selfish interest pa rin doon, mayaman nga eh. Naghahanap sila ng, katulad nilang mayaman, selfish interest yun, para makontain yung pagiging mayaman nila. Selfish interest yun. Yung sabihin mo, gusto kong taong to kasi mabait siya, ganito, selfish interest yun. Kasi ayaw mong masaktan, ganito, ganyan. Pero hindi mo naman kinonsider siya na aalagaan mo din ba siya? Or gusto mo siya kasi hindi ka sasaktan tapos ikaw sasaktan mo siya. Selfish interest yun, hindi mo kinonsider yung both. Na hindi maimik na tao. Tanungin mo yung mga ganong tao na nakipag-relationship, for sure, nasaktan din sila. Hindi lang maimik na tao. O di man ina na iman. So, ay! Wala na. Wala lang. Yung baby ng cat. Muntik mahulog. So, sana naintindihan niyo po. Yang, paano yung bata ang energy tapos nasa adult ka na katawan. So yeah, nakatuon ako ngayon ng materialistic world to enjoy what to be enjoyed. Kasi wala naman akong nakikitang genuine relationship eh, na darating. Nakalimutan natin yung tamang courtship dapat nang gawin ng lalaki sa babae. Yung gusto ng mostly is, oo ka na agad. Lalo-lalo kung sa edad ko. Ay, sabi ko nga, mas bata ako sa energy sa kanila. Baka mas may ibubuga pa akong haba ng buhay sa kanila, kahit mas bata pa sila, or kaedad ko, or mas matanda sa akin. Hindi nila mahahanap yung oo ka agad sa relationship na yun. Sa akin, unless wala akong nakikitang effort para willingly magkaroon ka talaga ng relationship sa'yo. Paano kung ikaw lang yung nag-i-initiate? Paano kung kahit sabihin mo maraming nag-share na hindi lang naman lahat yung love is loud, meron din yung tahimik, yung hindi kayang sabihin, ganito, ganyan. Ha? Kahit konting effort, hindi na po yung love. Mas inaalaw mo pang kwan? Eh, meron nga mahihain na tao eh. Sabi nung na mahihain yun, merong nga mahihain na tao na kaya niyang ibaba yung hiyan na yun, tapos pupunta siya sa girl na gusto niya, ipapakilala niya sa sarili niya, sasabihin, gusto kitang maging partner, ganito, ganyan. Magkukwentuhan sila, ganito, ganyan. Depende rin na lang kung matutuloy yung relationship nila or hindi. Pero ako, wala akong makita na ganun. Yung pinipilit siguro sarili, pwede. Kahit ayaw mo. Weird din yung ganun na part. Bakit kayo ipipilit yung sarili? Baka may gusto lang kunin. Lalong-lalo kung ang involved is alak. Yung effort na makilala ka, mga ganito, ganyan. Red flag na po yun kung wala yung ganun na effort na makilala kung sino ka, kahit family background, ganito, ganyan. Kahit alam niya yung family background mo, basta meron ng pag-usapan na tinatawag, mauumay ka na talaga dun sa part na yun. Tapos sabihin nila, ikaw ang boring. Ang totoong boring is yung gustong kasiyahan is yung may gulo. Yung walang peace of mind. Yung kasi ang boring sa mundong to eh. Mostly sa mga tao. Tapos tatanungin mo sa kanila kung ano yung peace of mind. Yung hindi ka pakikialaman, yung hindi ka i-advise, yung hindi ka ganito ganyan, yung hindi ka i-judge. Pero pag tanungin mo din sila, paano kung i-advise kanila sa maling gawain mo? Paano kung ganito? Ay, toxic yung mga yun. Hindi magandang pakinggan. So, ibig sabihin, walang growth sa mga taong ganun. Kasi kahit advice sa mga maling ginawa nila. Meron din pains and traumas ng mga yun na kailangan nilang i-reflect and accept. Kahit bakit ang peace of mind is sa kanila is as in 100% walang makikialam sa kanila na go forward para i-correct sila para ganito ganyan, na walang pakialamero na kung mali ang ginagawa niya is ganito ganyan. Yun yung mga taong ang gusto lang is saya, walang hirap at hindi naintindihan ang hirap. Kaya yun din ang mismong naghahanap ng mga iba-ibang relationship.
na hindi nila naintindihan na sa relationship, kailangang maghirap para makuha mo yung saya na yun. Kahit sa materialistic world. Kasi yung interest ng iba is, kung hindi nila, nagkaroon sila ng relationship kasi may nakita silang magandang kinabukasan na tinatawag nila sa partner na to. And nung naging sila, yung nangyari, naghihirap pala sila. Naghihirap itong kwan na to. Of course, lalong-lalo kung nagbi-business yan, kailangan talaga maghirap bago makuha yung tugatog ng tagumpay na tinatawag nila. Kahit nga sa paints in shadow work and mirroring and cutting generational curse, healing paints and traumas, etc. Kailangan paghirapan. Kahit pag-aamin ng kasalanan and mistakes, kailangan paghirapan na aminin sa sarili kasi meron yung mostly ng tao ngayon is hindi kayang gawin yun. Aminin na mali. Aminin na hindi talaga sila perfect na parent. Meron pa rin silang hindi nagagawang hindi maganda. Ang laging rason is, ang hirap kayo maging magulang, ang hirap gaya ganito, pero hindi nila nakikita na pumasok sila sa relationship na hindi sila handa. Spiritual, physical, emotional, psychological. Kahit sabi mong mayaman ka, sila pa ang mismong naghihirap sa emosyon din. Na ba't ganun ang relationship nila? Na bakit ganun ang trato ng partner nila sa kanila? Dalawang klase lang din yun. Ganun ang partner, trato ng partner nila sa kanila kasi they don't love one another. Or, pwedeng nasa materialistic world, diba? Or they love one another, pero hindi sila handa. Malamayaman man yan o mahirap. Tapos complain, tapos nagkaroon ng family, tapos kung may nag-judge na tao na ganito, ganyan. Ang hirap kayo maging magulang. Sige nga, ikaw kwan. Kaya yung hirap kausapin yung mga ganong tao. Na sinasabi mo na baka ano yung puon kung bakit nangyayari yung senaryo ngayon, yung problema. Kahit hindi relationship actually. Kahit sa gobyerno, or problema sa trabaho, or problema sa sarili, or problema dito, ganyan. Pag i-state mo yung pwedeng maging puon. Huwag ka nga dyan. Huwag kang hula-hula dyan. Huwag kang ilang beses ko nang narinig yan. Hindi lang hula yan. I-connect mo na lang kaya. Yan yung mga pinanggagalingan ng mga nag-a-advise ng mga tao at dumadami sa social media din. Yung mga senaryo na pwedeng nangyari para tignan mo din at mag-reflect, kaya may mga nag-a-advise. Hindi para sirain yung mood mo, ang buhay mo, at para tignan mo din ang sarili mo at ang desisyon mo. Past decisions, kung kaya yung future or present mo na nangyayari is ganito, ganyan na problema. Kaya yung hindi marunong din makinig, meron din problema po yun sa sarili. May pain traumas din na kailangang iayos sa sarili. I-reflect. Ang gustong pakinggan ng sarili, meron din problema yun. Psychological, emotional, mental. At yung gustong-gusto lang pakinggan is yung nagpapakain ng kanyang selfish ego and pride. May problema din yun. Yung natatamaan ka sa mista magandang advice, may problema yun. Yung hindi mo kayang tumagal sa usapang buhay, one-on-one, may problema yun. Hindi mo kayang i-share yung pains and traumas mo, may problema yun. Hindi mo kayang makita yung sarili mo sa magandang future na mas malaking pangarap, may problema yun. Seems so familiar. Ganun din ako dati. Na bakit yung laging nangyayari is bumabalik-balik sa hanggang start lang. Tapos sa huli is hindi na nangyayari. Nasa set of mindset, I mean. Tama yung sabi ng iba, mindset. Tapos generational curse din, pains and traumas. Pero pag nagawa ka na ng shadow work, mirroring, acceptance reflection, yan, cutting off curse, accepting the sins that your ancestor passed to you, or kung feeling mo na
Kasi may tendency na na-reincarnate tayo. Accepting that, we have to learn our lessons. Oh, sa mga same-sex relationship, ang nakita kong message is, you have a chances to God. Real relationship lang hindi lang yung kung saan-saan kayo nakikipag one night stand na parang yung different kinds of sex. Kasi dahil din sa reincarnation din minsan, yung chaos nun, baka yung spirit mas gusto niyang i-maintain yung kung naging lalaki siya dati. Instead of ma-learn dapat niya yung lesson niya, baka may niloko siyang babae noon, nung naging lalaki ang buhay niya, at grabe yung effect sa buhay ng babaeng yun, tapos yung consequences. Gustong i-retain nung spirit na yun kung anong identity niya dati, kasi naging babae nga siya. So, God accepted that kind of relationship. You can love who you really love genuinely dapat. Parang yung different kind of sex. Yung babae at lalaki is new beginning. Lahat naka-include yan. Yung new shift na nangyayari. The real love. Same gender, kahit lalaki to lalaki, babae to babae, right? Hindi yan kung kani-kaninong ang inaan yung relationship pinapasukan din. Para lang maranasan ito, yan, lalong-lalo sa last na yan. Yung sexual. Yung toxic culture na ginawang normal ng tao. Kaya kung ikaw yung taong hindi mo yung ginagawa at may nag-introduce sa'yo, at lalong-lalo yung nakilala mo yung ganitong scenario, yung may nag-share sa'yo na hindi maganda yung ito, ganyan, kailangang mangyari pag married na kayo, ay mag-ingat ka, alagaan mo yan. Huwag mo basta ibigay kung kani-kanino. Dapat na real na yung magiging partner mo talaga. Kasi malaking consequences. Depende nila kung marunong kang umamin sa kasalanan mo. Pag hindi mo sinasadyang nangyari. Well, yung mga sexual assault, it's not your fault. Yung kung anong umiiral sa isip ng taong gumawa sa'yo, siya ang may kasalanan. Kasi, ilang beses na patunayan na yung sexual assault na yan is wala so kung paano ka manamit. Kasi marami ding nagsishare na ganito naman ang culture namin at religion namin. Katulad ng Islam or Muslim. Marami din na-assault sa kanilang mga babae. Paano naman sila manamit? Kamay at mukha lang ang napapakita. So, it's not how you clothe yourself. May kita man na cleavage, puson, or legs, pero how that person respect you and see you. Projection ng ugali ng tao. Kung ginawang ka ng sexual assault, katulad ng rape, or kahit pang hahawak man dyan dito, wala nang respeto kasi doon yung taong gumawa na yun. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notifications. See you again sa Tuking.